preach the Word of God, which is entitled, hallelujah, the power of Jesus is my strength. The power of Jesus is my strength. Ang kapangyarihan ni Jesus ay aking kalakasan, mga batid. Amen? Hallelujah. Dito sa binasa natin, mga batid, praise God, in Mark chapter 4, verse 35 to 41, mga batid, ito po ay isang pangyayari, amen, na sa panahon po ng ating Panginoong Kristo, mga batid, kasama ang kanyang mga apostoles, na matapos na sila po, mga batid, ay mangaral, hallelujah, at marami ang nakinig, mga batid. Sila po, mga batid, ay, hallelujah, naglayag, na ang kanilang paglalayag, mga batid, ito po ay naganap sa dagat ng Galilea. Amen. Amen. Hallelujah. Bago sila, mga batid, ay umalis sa pangpang, matapos na ang Panginoong Kristo, mga batid, ay nangaral, napakarami mga tao ang nakinig doon, mga batid. Hindi pa masama ang panahon. Amen. Maganda pa yung panahon, mga batid. At nagdesisyon sila, mga batid, na maglakbay. Ngunit merong isang pangyayari na kung saan, hallelujah, dito po nasukat, no? Dito na test, mga batid, yung pananampalataya nitong mga apostoles na ito, mga batid. At yung kanilang emosyon, mga batid, ay kumbaga nasukat sa pangyayari na ito. Sabagat habang sila'y naglalayag, mga batid, dumating ang malakas na hangin, malakas na ulan, at malakas na alon, mga batid. Na halos yung pangyayari na yon ay mawasak yung bangka na kanila pong sinasakyan. At itong mga apostoles, mga batid, ay tunay po na bahala. No? Nagkaroon po sila ng pag-aalala at takot sa kanilang mga buhay na maaari po silang mamatay sa sitwasyon na yon, mga batid. Kaya, ang mga apostoles, mga batid, inistorbo ang Panginoong Kristo. Bakit po sinabing inistorbo? Sapagkat nung mga araw, nung mga oras na yon, ang ating Panginoong Kristo po, mga batid, ay mahimbing na natutulog. Dala na siguro marahil ng pagod, then, sa dami ng kanyang mga ginawa ng mga araw na yon, at bago pa man yung araw na yon, mga batid, kanila pong ginising ang Panginoon na, Rabay, Guro, gising ka, mamamatay na tayo. Wala ka bang gagawin? Kumbaga, wala pa sa iyo na tayo ay mapapahamak na. Gumising ka po. Alam niyo po, ang tao kapag ginising mo na hindi pa dapat magising, pagkaalimpungatan niya, delikado yan. Di ba? Sino dito nakaranas, mga batid, na ginising ang isang tao, na bigla yung taong ginising mo ay bigla kang kinarati. Oh. Meron akong uncle dati, mga batid, na bata pa ako nun. Nandun pa kami sa may Caloocan nun, mga batid. Gigising ko. Sabi, call, gising na. Pag-gising niya, mga batid, siguro nananaginip siya, nakikipag-iskrimas siya, mga batid. May pag-gising, nung tinapit ko siya, gumising siya, mga batid. Sabi ko, ako naman biglang atras, di ba ako tamaan? Sabi ko, teka lang. Ano ba nangyari sa'yo? Ay, akala ko kalaban eh. Kalaban. Kahit si Papa minsan. Kahit daw ako. Si Papa, mga batid, na dati, kumbaga, nung ginising niya na hindi pa dapat siya gisingin, ay napabunot ng samurai. Sabi ko, hindi ka lang sila yata yun. Na-stove na kumbaga, natutulog si Papa, biglang parang na-stove niya, napabunot ng samurai. Buti na lang, nagpakilala agad, dito! Kaya nung panahon na ito, mga batid, ginising nila ang Panginoong Isus, hamahimbing na tutulog. At nung tumayo ang ating Panginoong Kristo, mga batid, siya po ay agad na tumayo sa may harapan, bahagi ng bangka. At kanya po sinabi, pumayapa, tumigil ka. Inutusan niya, mga batid, ang hangin na pumayapa, inutusan niya ang alon na tumigil, mga batid. At maya't-maya, ang hangin ay kumalma. Ang alon ay tumigil, mga batid. At naging payapa ang paligid. At nakita ito ng mga apostol
apustoles. Sabi nila mga kapatid, sila po yung medyo nakatakot eh. At ang kanilang nabanggit ay, sino nga ito? Sino ito? Na pati ang hangin, ang alon ay nakikinig sa kanya. Amen? Doon nila na-realize mga kapatid na yung kanilang guro, ang Panginoong Jesucristo mga kapatid, ay hindi po tao lamang. Hindi siya tao lamang mga kapatid. Sapagat sinong tao ang pakikinggan ng alon para ang alon po ay tumahimik? Sinong tao ang susundin ng ulan para ang ulan ay tumigil sa pag-ulan? Dito po sa pangyayari na ito mga kapatid, pinatunayan lamang na kahit bago pa man dumating yung araw na yon, marami ng mga milagro ang nangyari sa pamagitan po ng ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa panahon na ito mga kapatid, lalo pong namangha at lalo pong nagtaka mga kapatid, praise God, ang mga apostoles, sapagkat nakita mismo ng kanilang mga mata kung paano sumunod ang hangin at ang alon sa utos ng Panginoon Kristo na pumayapa ka, tumigil ka. Amen? Dito nila na-realize mga kapatid na tunay yung sinasabi ng ating Panginoon, hallelujah, na siya at ang Ama ay iisa. Amen? Dito po mga kapatid, pinakita lamang mga kapatid yung kung gaano nga ba makapangyarihan ang Panginoong Yesus sa kanya pong pagka-Diyos. Amen? Sa panahon, sa kanyang pagkalaman mga kapatid, nakaramdam siya ng pagod, kaya nga siya natulog eh. Amen? Kaya nga, kahit na inaalo na sila, kahit na hinahampas na yung kanilang bangka mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo natutulog. Sapagat nandun siya sa anyong pagkalaman. Pero nang siya po ay tumindig, tumayo siya at inutusan niya ang alon, hallelujah, at ang hangin mga kapatid, ang bagyo. At ito po'y sumunod sapagat naganap dito ang kanyang pagka-Diyos. Amen. Na sa kanyang pong pagka-Diyos mga kapatid, tunay po na walang sino man o walang anumang bagay sa mundo ang kaya pong makapantay, lalong makahigit sa kanyang kapangyarihan mga kapatid. He is an omnipotent God. Na tunay po na ang kanyang kapangyarihan mga kapatid ay perfect mga kapatid. Na walang sino mang tao o sino man, hari man, pinuno man, presidente man, ang kaya pong makapantay sa kapangyarihan na meron siya mga kapatid. At ito pong kapangyarihan na ito ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, ang siyang ating kalakasan. Why? Bakit po natin masasabi o sinasabi mga kapatid na ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang ating kalakasan sapagat sa kapangyarihan ng Panginoon, lahat ng bagay ay mangyayari. Lahat po ay magaganap mga kapatid. Katulad po ng ginawa ng ating Panginoon na dahil po sa kanyang kapangyarihan, praise God, sa kanyang pagka-Diyos mga kapatid, yung mga alon, hangin, hallelujah, bagyo ay nakikinig. Sapagat alam ng mga bagay na ito na ang nag-utos sa kanila ay walang iba kundi yung naglikha mismo sa kanila. Alam ng mga bagay na ito na yung nagsabi na pumayapa ka, tumigil ka, ay walang iba yung Diyos na siyang naglikha sa kanila. At sino sila para hindi sumunod? Sino sila para hindi tumigil? At sino sila para hindi pumayapa? Nagbigay sila ng respeto at paggalang sapagat ang nag-utos, walang iba kundi ang kanilang manlilikha. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. And that's the reason why mga kapatid, the message of God right now is saying that in the power of Jesus Christ, we have our strength mga kapatid. Ito yung ating kalakasan mga kapatid. Kalakasan natin na malaman natin na ang ating Panginoon pinaglilingkuran sa buhay natin ay makapangyarihan. Kalakasan natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran mga kapatid ay walang imposible sa Kanya. Kalakasan natin mga kapatid na ang Panginoong Jesucristo na siyang ating sinasamba, na siyang ating pinupuri mga kapatid, hallelujah, is a perfect God with perfect power mga kapatid, na sa ating mga hinihiling sa Kanya with faith, lahat ng ito ay mangyayari at magaganap mga kapatid. Amen. Pero ang tanong mga kapatid, bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari sa panahon na yun?
na sila po'y makaranas na matinding alon. Ano yung mensahe na gustong, hallelujah, ituro sa atin ng Panginoon? Sa mga talata na ating binasa, mga kapatid, na hallelujah, muntik na silang mamatay. Ang mga apostoles muntik na mamatay, muntik na mamahamak, natatakot ang mga apostoles, mga kapatid. Why? Ano yung dahilan, mga kapatid? Sabi nga dito, mga kapatid, Jesus wanted to see if they, ang kanyang mga alaga, if they would trust what He said more than the circumstances around them, mga kapatid. Gustong makita, gustong mapatunayan ng Panginoon. Although, nakasulat na ang Panginoon ay nagpapahinga ng panahon niya. Siya natutulog na mahimbing, mga kapatid. Pero hindi po ibig sabihin na siya po'y natutulog na mahimbing, mga kapatid. Hindi niya alam yung nangyayari. Hindi niya alam kung ang nagaganap, mga kapatid. Alam ng Panginoong Hesus na sila po'y nasa kapahamakan. Alam ng Panginoong Hesus na halos sinisira ng mga kapatid, praise God, yung kanilang bangka. Alam ng Panginoong Hesus na lumalakas na ang alon, lumalakas na ang hangin, at alam niya rin na ang kanyang mga alagad ay natatakot. Alam niya yun. Amen? Pero gusto lamang makita ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kung paano ba magre-react yung kanyang mga alagad sa ganung mga sirkumstansya. Gusto makita ng ating Panginoon, mga kapatid, kung talaga bang, hallelujah, kaya bang panindigan ng kanyang mga alagad, praise God, yung mga mensahe na kanilang narinig, mga kapatid, sa kanya. Kaya bang i-apply, mga kapatid, ng mga apostoles, yung mga mensahe na tinuturo ng Panginoon na huwag kayong mabahala, huwag kayong manlumaybay, huwag kayong mangamba, huwag kayong mga takot, sapagat ako'y kasama ninyo sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Pero nung panahon ngayon, kasama na din ang Panginoong Hesus, pero natakot sila. Sabagay, sino ba ang tao walang takot? Meron bang tao walang takot? Tayo may takot. No? Kahit ang pinakamatapang na tao, mga kapatid, may takot yan, may kawayan. Dahil kapag wala ka ng takot at wala ka ng kaba, hindi ka tao. Baka robot ka na. Amen? Lahat tayo may takot. Lahat tayo may mangamba. Makakita ka lang tayo ng dugo. Minsan natatakot na tayo. Amen? Makakita ka lang tayo ng mga bagay na kinatatakutan natin, halos tumakbo na yung ating kaluluwa. Amen? Ganun din ang mga apostoles, mga kapatid. Pero ang pagkakamali ng mga taong ito, mga kapatid, narinig nila yung mga mensahe ng Panginoon, pero nakalimutan nila yung pangako ng Panginoon. Nakalimutan nilang i-apply, mga kapatid, sa kanilang buhay, mga kapatid. Praise God. Yung mga mensahe ng Panginoong Hesus, yung mga pangako ng ating Panginoon, mga kapatid, na kapag ang Panginoon ay kasama natin, mga kapatid, walang dahilan para tayo matakot, walang dahilan para tayo mangamba, sapagat yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, mangyayari yan, magaganap yan, at yan ay posible na mangyayari, sapagat siya'y makapangyarihang Diyos. Na hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Amen? Ang ganda kanina ng patutuon ni Nanay Beth, mga kapatid, na kung saan sa kanyang pananalangin sa Panginoon, kumbaga ipinagkatiwala niya ang lahat sa kanya. Amen? Pero nakita naman natin kung paano ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumilo sa kanyang buhay, mga kapatid. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, nakikita natin, hallelujah, yung sarili natin sa mga problema. Minsan nararanasan natin at nakikita natin yung ating sarili nandun na sa gitna ng mga pagsubok. Nakangamba na tayo, nag-aalala na tayo, nag-iisip na tayo ng mga hindi magagandang mga bagay sa ating sarili, mga kapatid. Ang nakakalungkot, nakakalimutan natin na may pangako ang Panginoon sa buhay natin. Katulad po ng mga apostoles, mga kapatid. Nakalimutan nila, nakasama nila ang Panginoon. Kaya anong sabi ng Panginoon Hesus sa kanila? Nung matapos patahimikin ng Panginoong Hesus, ang alon, ang hangin, mga kapatid, anong sabi sa kanila? Nasaan ang iyong pananampalataya? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Amen? Kung totoo na tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid, alisin mo yung takot mo, alisin yung pangamba mo, alisin mo yung pag-aalala na yan, mga kapatid, at pagtiwala ka sa kapangyarihan ng ating Panginoon, na sa kapangyarihan ng ating Panginoon, lahat ng kahinaan, papalitan niya ng kalakasan. Yes. Lahat ng mga kabigatan, papalitan niya ng kapahingaan. Lahat ng mga kabibuan, papalitan niya ng tagumpay. At lahat ng mga negatibong mga bagay, magiging positibo, sapagat nagtitiwala tayo sa kapangyarihan
nakauwi. Sa mga taga-Naaro. Tama ba, Brother JP? Nakapag nagkaroon ng walo-walo. Ano tawag doon, walo-walo? Ano yung walo-walo? 8 araw na walang tigil na alon. Di ba? Di ba kapag mayroong tinatawag pag ganung sistema sa mga dagat na malalakas na yung alon, ang mga mangingisda, hindi na yan naglalayag. Kasi kahit anong pakiusap nila na, alon, tumahimik ka naman, tumayapa ka naman, mangingisda lang kami. Hindi nila kayang utusan ng alon. No? Hindi nila kayang pigilan ng alon. Hihintayin nila ang alon na pumayapa. Tama mo ba? Sabagat tayo mga tao, mga banod, wala tayong kakayahan na utusan ng alon, utusan ng hangin, utusan ng bagyo. Kapag may bagyong dumating, hindi mo pwede sabihin, bagyo, doon ka pumunta, huwag dito. Sabihin ng bagyo, sino ka? Baka sabihin ng bagyo, ganun ka, doon. Sisirahin ko, bahay mo, sige. Di ba? Pero itong pangyayari na ito, mga batid, praise God, pinakita lamang ng ating Panginoon na kahit yung pinakamatinding alon na pwedeng maranasan ng ating buhay, mga batid, ay kaya niyang payapain, mga batid. Kahit yung pinakamatinding bagyo na pwedeng mangyari sa buhay natin, ay kaya niyang patahimikin, sapagkat ang mga bagay na ito ay kanya lamang nilikha. At walang kapangyarihan ang mga bagay na ito na manatili kung uutusan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. At ganoon din po sa buhay natin, mga kapatid. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Ano man ang mga alon at bagyo na darating sa buhay natin, mga kapatid, kayang sabihin ng Panginoon, tumahimik ka, pumayapa ka, mangyayari yan, sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan. Walang imposible sa Panginoon. Kaya ano man ang nararanasan ng ating mga bagyo, alon ng ating buhay, mga batid, hallelujah, meron tayong kapanatagan, meron tayong pag-asa, at meron tayong kasiguraduhan na ito ay titigil, ito ay mawawala, ito ay magiging payapa sa panahon na idalangin mo sa Panginoon, sa panahon na manampalataya ka sa Kanya, sa panahon na humiling ka sa Kanya. Walang imposible sa Kanya, sapagat kaya niyang payapain at patigilin ang mga bagay na yan. Amen. The storm tested not only the boating expertise of the apostles, but also their faith. Amen. Tandaan po natin, mga kapatid, si Pedro, si Andres, si Felipe, yung mga apostolis, karamihan sa mga yun, mga kapatid, mga seaman yan. Ay, si Brother Archie, seaman yun. Bakit ko tinawag na seaman itong mga to? Mga taong dagat to eh. Mga mangingisda. Sana ito sa alon. Tama mo ba? Yung mga kapatiran niya natin, alala ko nga dati nung minsan nagranasan namin yung sinasabi nilang kuya at ate na alon. Kami nababahala na ako, natatakot ako nun eh. Sabi ko na kung pag nakaon itong bangka na ito, saan kami pupulutin? Kasi ito na yun eh, ito yung bangka ha. Gagano ng bangka, mga kapatid, kasi malakas ang alon eh. Pagdating sa taas, tatagilin pa. Gaganon pa. Ako, nababahala ko sa pamilya ko. Nababahala ko sa asawa ko, sa mga anak ko. Pero yung mga kapatiran sa nalo, nakangiti pa. Nakangiti pa sila. Ito mga kapatid, nakangiti mo. Mamamatay na kayo. Nakangiti pa kayo. Kasi bakit? Sanay sila sa alon eh. Kapag ang bangka tumagilid sa kanan, ang gagawin nila tatawid papuntang kaliwa para yung bangka pupunta sa kaliwa. Pag tumagilid ng kaliwa, tatawid sila doon sa kanan para mabalanse, para maging pantay. Kaya imbes na sila yung matakot, nagtatawanan pa itong mga to. Kulang na nga lang, sawayin ko yung, nakalimutan ko lang kung sino mga kapatid na nakasama namin. Kulang na lamang, sabihin, huy, huwag ka natawa ng tawa. Ayusin yung pagtimbang na makarating tayo doon sa isla na ligtas. Tawa kayo ng tawa. Tawa sila ng tawa sapagkat alam na nila yung kanilang gagawin. Kaya pagdating namin doon sa isla, sabi ko talaga sa mga kapatiran, kung sa tatay nila, Brother Jun, nila Brother Lloyd, kinabahan talaga ako doon. Pakiramdam ko katapusan mo na. Sabi to din ng Brother Lloyd, Pastor, ang nasagupan yung alon, ate lang yun, kuya. Sabi ko, ate pa lang yun? Kuya pa lang yun? Eh sa ate nga, kuya, kinabahan na ako. Huwag yung pakilala yung tatay. Lalo-lalo ang lolo. Eh baka mas matindi ang aking kabadon. Itong mga tao na ito, mga
kapatid, sanay ito sa dagat. Si Pedro, sanay ito sa dagat. Si Andres, sanay ito sa dagat. Si Felipe, sanay ito sa dagat, mga kapatid. Pero nung panahon na ito, halos umiyak itong mga mandaragat na ito. Halos, kumbaga mataranta sila na hindi na nila alam ang gagawin. Sapagat nung panahon na yun, mga kapatid, hindi lamang po nasukat yung kanilang kakayahan sa dagat, mga kapatid. Sinukat din maging yung kanilang pananampalataya. Amen? Ganyan talaga. Ito po yung katotohanan sa buhay ng tao. Hindi po talaga natin kayang, hallelujah, sabi natin, we cannot rely on our knowledge. We cannot rely on our ability, nor to our talent, mga kapatid. Hindi talaga natin pwedeng pagkatiwalaan yung mga bagay na meron tayo. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung talino mo. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yung talento mo, yung abilidad mo, yung kakayahan mo, kahit yung yaman mo. Kapag dumating sa pinakamatinding pagsubok ng buhay, hindi ka maliligtas sa mga bagay na yan. Amen. Na kahit ang mga matatalinong tao, mga kapatid, minsan hindi na kayang solusyonan kahit yung kanilang mga problema sa buhay. Dito mo yung bansa na lamang natin. Yung mga nasa gobyerno, matatalino yan eh. Amen? Matatalino yan. Yung presidente natin, matalino yan. Yung ating mga senador, matalino yan. Pero bakit until now, hindi nila masolusyonan ang problema ng Pilipinas? Hindi mo yung gera sa Iran, Israel. Matatalino yung mga leader. Pero bakit hindi nila magawa solusyonan yung dispute, yung conflict, mga kapatid? Sapagat yung talino ng tao, yung kakayahan ng tao, yung abilidad ng tao, mayroong limitasyon talaga yan. Hindi natin pwede doon tayo magre-rely. Huwag mong sabihin, magaling ako, matalino ako. Kahit anong problema na dumating sa buhay ko, kaya kong solusyonan yan. Kasi bakit? May pera ako, mayaman ako, kaya kong magbayad sa pinakamalaking hospital, sa pinakamagagaling na doktor. Kung meron man ako mga pinagdadaanan sa buhay, kaya kong solusyonan yan sapagat lahat ng bagay meron ako. No! Tandaan mo natin, lahat tayo may limitasyon. Amen. Katulad ng mga taong ito, mga kapatid. Mahuhusay lumangoy yan. Alam nila kung anong pwede nilang gawin. Pero sila'y nangatakot. Sila'y nangamba. Sila'y nag-alala sa kanilang buhay, mga kapatid. Why? Ipinapakita lamang ng pangyayari na ito na yung kakayahan ng laman ay hindi makakapagligtas sa tao, mga kapatid. Even the wisdom of this world, God says, it is a foolishness in His sight, mga kapatid. Huwag mong sabihin matalino ka. Tandaan mo natin, yung talino natin, abilidad natin, kakayahan natin, pinagkatiwala lamang yan ng ating Panginoon. Kung meron ng pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamayaman, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay. Siya ang dahilan kung bakit tayo meron mga bagay na ganyan, mga kapatid. Kaya huwag natin iasa sa mga material na bagay, sa mga bagay na meron sa ating buhay, mga kapatid. Iasa natin lahat, walang iba, kung hindi sa ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo magtiwala, mga kapatid. Doon tayo sumandig, mga kapatid. Hallelujah! Sa buhay ng tao, mga kapatid, may mga pangyayari sa buhay natin, mga kapatid. Nagkakaproblema minsan tayo sa kalusugan. Nagkakaproblema tayo minsan sa financial. Nawawasak minsan ang mga relasyon. Nawawalan minsan tayo ng trabaho, mga kapatid. At minsan, nasasabi natin, siguro ang Diyos natutulog. Siguro ang Panginoong Hesus natutulog, hindi niya nakikita yung aking sitwasyon. Natutulog ang Panginoon, hindi niya nakikita na ako ay meron na matinding sakit at karamdaman. Natutulog ang Panginoon sapagkat hindi niya nakikita na halos wala na akong maibigay sa aking pamilya. Natutulog ang Panginoong Hesus, kaya hindi niya nakita na yung relasyon namin mag-asawa, wasak na. Kapatid, never kailanman tinutulugan ng Diyos tayong kanyang mga anak. Amen. Huwag mong sabihin na natutulog ang Panginoon, mga kapatid. Na kahit yung pangyayari na yun, mga kapatid, na ang Panginoon ay nakaidlip, nakapikit, pero hindi siya tulog. Sapagkat alam niya yung mga nangyayari sa kanyang paligid. At sa buhay natin, mga kapatid, hindi po natutulog ang Panginoon. Hindi po tinatakpan ng Panginoon, hallelujah, ang kanyang mata. Hindi niya tinatakpan ang kanyang mga pandinig. Lahat ng iyan, mga kapatid, nalalaman ng Panginoon. At alam ng Panginoon kung ano ang kanyang gagawin at kailan niya ito gagawin.
mayroong tamang panahon ang Panginoon para mapakita niya yung kanyang mga milagro at kapangyarihan sa buhay natin, mga kapatid. Na kapag ito'y nangyari, mga kapatid, dito natin mapapatunayan na talagang ang Diyos ay makapangyarihan. Dito natin masasabi sa ating sarili, katulad ng sinabi ng mga apostoles na ito, nabangha sila nung nakita nila na tumigil ang bagyo, tumigil ang ulan, tumigil ang alon, nang tumayo lamang ang ating Panginoon. Sinaway niya ang mga bagay na yan. At itong mga alon, ito yung hangin, itong bagyo, tumahimik, pumayapa. Ang mga apostoles na ang mga apostoles nagsabi, sino ba itong kasama talaga natin? Na kahit ang mga alon at ulan ay sumusunod sa Kanya. Kaya ito yung katotohanan. Minsan sa buhay natin, mga kapatid, namumroblema na tayo. Natatakot na tayo. Nag-aalala na tayo, mga kapatid. Pero kapag makita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon, dito natin makikita na mamamangha na lamang tayo. Amen. Magtataka na lamang tayo. Mabibilib na lamang tayo. Pero higit doon, mga kapatid, dito natin mapapatunayan na talagang mabuti at makapangyarihan ang ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya there is no reason for us to be weak. Walang dahilan para tayo po'y manghina. Walang dahilan para tayo mawalan ng pag-asa. Walang dahilan para tayo mangamba. Sapagat sa panahon ng ating kahinaan, sa panahon ng ating mga pag-aalala at pangamba, sa panahon ng ating mga pangangailangan, mga kapatid, doon lalo kumikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Huwag mong sabihin na hindi nakikita ng Diyos ang sitwasyon mo. Huwag mong sabihin na natutulog ang Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, that even in silence, God is continuing working in our life, mga kapatid. Minsan hindi mo nararamdaman, minsan hindi mo nakikita, mga kapatid. Pero ang Panginoon, hindi mo tumitigil. Sabi nga ng Isaiah chapter 59, verse 1, mga kapatid, na ang Diyos ay dakila, na hindi niya, hallelujah, na hindi niya kayang abutin tayo, mga kapatid, sa lahat ng ating mga pangangailangan. At hindi mo bingi ang pandinig ng ating Panginoon na hindi niya marinig yung ating mga daing, yung ating mga pagtawag, yung ating mga panalangin, mga kapatid. Hindi ka pa nagsasalita, hindi ka pa humihiling sa Panginoon. Alam na ng Panginoon kung ano ang kailangan mo. Alam na ng Panginoon yung tulong ay bibigay sa iyo. Alam na ng Panginoon kung paano siya kikilos. Ang kailangan lang natin gawin, mga kapatid, maniwala, magtiwala, maghintay na may kagalakan, maniwala ka na mangyayari ang mga bagay na yan. There is no impossible with God. Amen. He is our rock of salvation. Siya yung bato, hallelujah, ng ating kalakasan, mga kapatid. Siya yung bato ng ating kaligtasan, mga kapatid. Na minsan pinupukol na tayo ng mga bato. Nasasaktan na tayo, mga kapatid. Pero huwag nating alisin, amen, sa ating puso't isipan, mga kapatid. Siya yung bato ng ating kalakasan. Sabi dito sa Isaiah, mga kapatid, in Isaiah chapter 17, verse 10, mga kapatid, praise God, sapagkat iyong nilimot ang Diyos ng iyong kaligtasan at hindi mo inalalala ang malaking bato ng iyong kalakasan, kaya nagtatanim ka ng mga maligayang panananim at iyong ibinabaon ang punla ng iba. Sabi ni Propeta Isaiah dito, mga kapatid, huwag daw po nating kalimutan na ang Diyos ang ating kaligtasan. Huwag nating kalimutan, mga kapatid, na siya yung malaking bato ng ating kalakasan, mga kapatid. Amen. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas. Siya yung ating source ng ating lakas, mga kapatid. He is the rock of our strength, mga kapatid. Na bilang isang bato, siya yung ating sandigan, mga kapatid. Sandigan sa mga problema, sandigan sa mga kahinaan, sandigan sa mga kalungkutan, sandigan sa mga kabiguan. Siya yung magbibigay sa atin ng lakas upang hindi tayo susuko, hindi tayo tatalito, hindi tayo bibigay, at lalong-lalo na hindi tayo hihinto sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Gustong sabihin ng Panginoon sa atin, mga kapatid, huwag tayo mag-alala.
Huwag tayo mag-alala. Ang tao, madalas tayo nag-aalala. Meron tayong takot. Meron tayong pangamba. Ako nga, nag-aalala na sa mangyayari next week eh. Kasi bakit? Sabi ng projection, ang diesel tataas ng 90. magkano? Hanggang 90. Hanggang 90 daw per liter. Ang gasolina magiging 80 per liter. Kita mo? Sabi ko kasi si Ria, doon na lang ako sa kantin matutulog. Maglalakad na lang kami ni Andre doon. Wala nang uwian. Wala na uwian. Para tipid. Men, kasi sobrang mahal na ng gasolina. Sobrang mahal na ng petrolyo. Sigurado yan, after yan a week, magmamahal naman ang mga bilihin. Amen. Buti pa ang bilihin, nagmamahal. Pero ako, hindi niya pa rin mahal. Yun ang matindi doon. Amen? Natural na kapag may mga ganyan mga pangyayari, talaga nababahala tayo. Kinakabahan tayo, nag-aalala tayo. Hindi na may mga kababayan natin sa Middle East. Gusto na nila magsiuwi. May sinabi mga estudyante na nagtatrabaho sa UAE, sa Qatar, sa Lebanon. Gusto na daw nila uwi. Kasi yung mga rock, yung mga missiles, ilang metro na lamang sa kanilang tinitira. Sabi na nila, kailan ba ito matatapos itong gera na ito? Nagagalit na sila kay Trump. Sabi nila, ito kasi si Trump eh. Lakas ng trip. Ang layo-layo niya sa Middle East. Di ba? Pwede mo, ang layo ng USA sa Middle East. Nakialam. Ewan ko ba na si Trump? Maganda si Trump, manahimik eh. Pero, ito kasi yung katuparan, ito yung sinasabi ng Biblia eh. Di ba? Kung ating titingnan mabuti mga kapatid, hindi na tayo dapat magtaka na bakit may mga labanan, bakit may mga gulong katulad nito. Sapagkat nasusulat yun. Sabi ng Mateo chapter 24, ating babasahin mga kapatid, makakarinig kayo ng mga labanan, ng mga bansa, laban sa mga bansa, kaharian, laban sa kaharian, magkakaroon ng kahirapan, magkakaroon ng kagutuman. Pero hindi pa ito ang katapusan, ito pa lang pasimula. We are living in the last days, mga kapatid. Kaya kung tayo po'y nagtataka, bakit nangyayari yan? Katuparan lamang po yan ng salita ng ating Panginoon. And what does I mean, mga kapatid? Nandito na tayo sa mahuling mga araw. Ang kailangan natin lalong kumapit sa ating Panginoon. Ano man yung mga takot na yan, ano man yung mga pangamba na yan, mga kapatid, tandaan po natin, mga kapatid, may dahilan ng Panginoon. May rason siya kung bakit niya hinahayaan mangyari yung mga bagay na yan. Pero ano man ang dahilan ng ating Panginoon, meron pa rin isang kasiguraduhan na sinasabi ang ating Panginoon. He will never leave us. He will never forsake us. Kasama natin ang ating Panginoon hanggang sa dulo ng mundo ito. Kung tayo kakapit sa kanyang kapangyarihan. Katulad ng mga apostoles, mga kapatid, hindi sila iniwan ng Panginoong Hesus. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, bahala na kayo dyan, kanya-kanya nalamoy na ako dito. Hindi ginawa ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya sa mga alagad niya, magsipagtalunan na kayo. Kanya-kanya na tayo kaligtasan. Ang mabuhay ay mabuhay, ang mamatay, mamatay. Hindi niya sinabi yun. Pero nung ginawa ng ating Panginoon, nung nakita niya na ang kanyang mga alagad, nag-aalala na, nakita niya ang kanyang mga alagad, umiiyak na, siguro, ewan ko lang, hindi ko lang sigurado, baka ang iba dun, ano na yung kumaga, parang gusto na siguro tumalo ng iba. Nung nakita niya yung mga ganun mga ginagawa ng kanyang mga apostoles, wala siyang ibang ginawa kung hindi tumayo. Tumayo agad siya. At kanyang sinaway agad ang alon. Sinaway agad ang ulan. Bakit? Hindi niya iniwan ang kanyang mga alagad. Hindi niya iniwan ang kanyang mga apostoles. Na kahit doon sa pinakamatinding pagsubok ng kanilang buhay, doon sa pinakamapanganib na yugto ng kanilang buhay, mga kapatid, hindi mo inisip ng Panginoong Jesucristo na iligtas ang kanyang sarili at iwanan ang kanyang mga alagad sapagkat mahal niya ang kanyang mga alagad. Mahal niya ang kanyang mga apostoles. At ganoon din po tayo, mga kapatid, kailanman hindi gagawin ng Panginoon na iwanan tayo. Kapag nakita ng Panginoon na tayo naghihirap, hindi niya tayo iiwanan. Hindi niya tayo iiwanan sa gitna ng ating mga
Panginoong Yesus. Palakpakan natin sa Panginoon. Whatever the case, whatever the situation, we can trust the power of Jesus. Ano man ang mga sitwasyon na yan, ano man ang mga kalagayan na yan, tandaan natin, pwede tayo magtiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Romans chapter 8 verse 28 said, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Lahat daw po ng mga bagay nangyayari dahil daw po, hallelujah, sa magandang layunin at dahilan ng Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Hinahayaan niya na maganap ang mga bagay na yan, mga kapatid, sapagkat meron siya magandang dahilan, magandang layunin, mga kapatid, na kahit anuman ang ating kinakaharap na sirkumstansya ng ating buhay, mga kapatid, do not stop love God, do not stop believing God, mga kapatid, because we are called by God according to His purpose. And the purpose of God, we must stand still. We must, hallelujah, hold on our faith, mga kapatid. Ito po yung layunin ng Panginoon. Kung bakit po tayo ay Kanyang pinili, kung bakit tayo ay Kanyang tinawag, kung bakit tayo, hallelujah, patuloy niya tayo na tinuturuan, ini-encourage, mga kapatid, sapagkat sa ating buhay, mga kapatid, kung paano tayo nagtitiwala sa Panginoon, ganun din po ang Panginoong Yesus nagtitiwala sa buhay natin, mga kapatid. And be proud kung tayo po ay tinitest ng ating Panginoon. Let us be proud. Huwag tayo maging katulad ng ibang tao na kapag may problema at may pagsubok, iyak na lang ng iyak. Nagtatago na lamang sa kwarto. Nagkukulong na lamang sa kasulok-sulukan, mga kapatid. Tinatalikuran ang laban. Inaayawan ang laban. Huwag tayo maging gano'n, mga kapatid. Let us continue to have a mindset of a true warrior, mga kapatid. Na kahit sa laban, nakakala mo, parang mismatch, hallelujah, parang hindi mo kaya, parang imposible na manalo ka, mga kapatid. Nakikita mo yung kalaban mo, higante, Goliath, mga kapatid. Pero tandaan po natin, kung Goliath man siya, higante man ang problema, mas malaki yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Nakatulad ng sinasabi ng ating Panginoon, huwag kang mag-alala, hindi ikaw ang lalaban, ako ang lalaban para sa iyo. Ganun po sa buhay natin, mga kapatid. Hindi tayo, sarili natin, ang dapat nating pagkatiwalaan, sapagkat tayo may limitasyon. Tayo may kahinaan. Minsan tayo may takot. May pangamba. Minsan naduduwag tayo, mga kapatid. Kaya ipagkatiwala mo ang laban. Walang iba sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa Kanyang kapangyarihan, walang imposible. Sa Kanyang kapangyarihan, walang talo. Sa Kanyang kapangyarihan, nandoon ang tagumpay. Nandoon ang posible. Nandoon makikita natin na kung paano niya pinagpala, niligtas ang Kanyang mga apostoles, ganun din po ang tayo Kanyang mga anak, sapagkat kailanman ang Panginoon di nagbabago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Kailanman ang Panginoon hindi nagtatangi. Kung paano niya pinagpala, hallelujah, kung paano naganap ang mga milagro sa panahon na ito. Ang Panginoon, ang Diyos kahapon, ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailan pa man. Kaya yung kapangyarihan ng Panginoon, kung paano naganap noon, magaganap at mangyayari din ngayon, maging sa susunod na mga panahon. Because God does not change. Amen. Hindi nagbabago ang Panginoon. At ang kanyang kapangyarihan hindi nagbabago. Walang anumang panukat sa mundong ito, mga kapatid, na kayang sukatin kung gaano nga ba kataas, hallelujah, ang level ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Naalala ko dati yung palabas na Dragon Ball. Merong device ang mga sayan na kaya nilang matiting kung gaano kalakas yung kapangyarihan ng kanilang kalaban. Na kapag nakita nila sa kanilang scanner, ganito na kalakas sa kalaban nito, mismatch, maning-man ito. Kaya nilang talunin ito. Amen? Pero sa mundo, mga kapatid, walang anumang device. Walang anumang mga gamit
na kayang sumukat kung gaano lamang ang pwedeng magawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. No? Walang limitasyon ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Walang kapantay ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Kung sa tao, maraming imposible. Sa tao, may mga pag-aalinlangan. Sa tao, may pagdududa. Pero sa Panginoon, tandaan po natin, walang imposible. Walang dahilan para tayo'y magduda. Walang dahilan para tayo'y matakot. Kaya niyang pagilingin kahit anong sakit at karamdaman na meron ka. Kung sabi ng doktor, may taning na buhay mo. Sabi ng doktor, malala na ang sakit mo. Kapatid, doktor lang siya. Tao lang siya. May doktor na mga doktor na kaya magpagaling. Na kahit anumang pinakamatindi karamdaman na meron sa ating mga kapatid. Kung ang ating bulsa ay walang-wala na, halos wala ka na, praise God, makuha sa iyong mga pitaka. Halos wala ka nang may pambili ng mga bagay na gusto mong bilhin, ng mga pangangailangan mo, ng mga pagkain mo. Huwag kang mag-alala, sapagkat siya ang nagmamay-ari ng kayamanan. Sa kanya ang ginto, sa kanya ang pera, and He is our Jehovah Jireh. He is our provider, mga kapatid. Sa panahon na walang-wala ka na, halos wala ka na mabigas sa wallet mo, halos wala ka na makuha sa pitaka mo, sa bulsa mo, pero magugulat ka na lamang, darating ang pagpapala, na yung mga pagpapala na ito yung pangako ng ating Panginoon, that He will provide all of our needs according to His riches, mga kapatid. Mayaman ang Diyos. Mayaman ang ating Panginoon. Huwag mong sabihin na, hallelujah, ang hirap ng buhay. Parang gusto ko nang gumawa ng masama, no? Kung paano hindi niya pinabayaan ang kanyang mga apostoles, lalong-lalong hindi niya din tayo pababayaan sapagkat tayo yung mga anak ng ating Panginoon. Yes. Mahal ka ng Panginoon. Hallelujah, mahalaga tayo sa Panginoon, mga kapatid. At kailanman hindi kanya tatalikuran. Kailanman hindi niya tayo pababayaan. Alam ng Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Alam ng Panginoon yung pinagdadaanan mo. Alam ng Panginoon yung mga sirkumstansya sa buhay mo. Let us continue to believe. Hallelujah, have faith. And let's continue to manifest the message of God that there is power in the name of Lord Jesus Christ. That the power of Jesus is ours. Right? Ang kapangyarihan ng Panginoon is sa ating kalakasan, mga kapatid. Amen. Kaya anong dahilan para tayo mangamba? Anong dahilan para tayo matakot? Yung Diyos na ating pinaglilingkuran, makapangyarihan. Amen? Sa Kanya tayo dapat magtiwala. Amen. Kahit pa nakakarinig na tayo ng kaguluhan, nakakarinig na tayo ng kahirapan, nandiyan na yung takot ng maraming tao, nandiyan na yung mga pangamba sa iba't ibang paligid, sa iba't ibang sulok ng mundo. Pero dahil tayo anak ng Diyos, nandoon yung kapanatagan. Nandoon yung pagtitiwala natin na ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi niya ito babalik. Amen? Meron niyang isang istorya, mga kapatid. Nais may bahagi sa inyo, mga kapatid. Ito isang sitwasyon, mga kapatid, sa taas. No? Sapagat ito isang istorya, mga kapatid, ng isang eroplano na bago sila umalis doon sa airport, chinek ito ng mga maintenance. Okay ang gulong, okay ang tinatawag na backpack, okay lahat. So nagkaroon ng tinatawag na clearance. Sabi ng aviation, okay, clear, pwede na kayong lumipad. So, ang ginawa ng piloto, hallelujah, kasama yung kanyang co-pilot, in-inform ang mga pasahero na mag-ready na, sabagat tayo ay lilipad na. So, lumipad ang aeroplano, mga kapatid, na okay, it's very smooth. Very smooth, mga kapatid, ang kanilang paglipad. Pero sa kalagitnaan, mga kapatid, ng kanilang paglalakbay, nagkaroon ng matinding tinatawag na turbulence. Nagkaroon ng tinatawag na pagyanig. Amen? At ang mga pasahero, mga kapatid, doon na nag-alala na. Natatakot na sila na, uy, aeroplano to. Kung ang barko lulubog, pwede tayo lumungoy. Pero ang aeroplano, kapag nadisgrasya, hindi tayo nilipad. Totoo naman talaga. Amen. Alam niyo, kung ako, hanggang ngayon ko ako papipiliin, mas gusto ko sumakay ng barko kaysa sa aeroplano. Kasi sa pagbarko, nagkaroon ng problema, kung marunong ka lumungoy, ligtas ka. Kung marunong kang kumapit, sa lubid, ligtas ka.
Mahanap mo lamang yung tinatawag na life jacket, ligtas ka. Huwag lang yung angkla, ang suotin mo, patay ka. Di ba? Diba? So, balik tayo mga kapatid. Nag-alala na sila. Sabi ng mga tao, naku, pakikita ko pa kaya yung aking asawa. May nagsabi naman doon, ikakasal pa naman ako. Gusto ko lang makita yung aking fiancé, pero baka dito na matapos ang buhay ko. Meron naman nagsabi doon na aatin lamang ako sa business conference para lalong mapalago yung aking negosyo, pero nagkamali yata ako ng ilang plano na sinakyan. So naghalo-halo na emosyon mga kapatid. Naghalo-halo na ang takot mga kapatid. Pero biglang napatigil yung isa. Sapagat ang lahat nagkakagulo, ang lahat nag-aalala. Pero mayroong isang batang lalaki, simple lang. Para bang si Eli. Simple lang. Nagdo-drawing lang mga kapatid. Buti pa yung lalaki na yun, may papel. Hindi ka tulad ni Eli. Sabi ko kay Eli, Eli, why did you paint our car? Kasi nilagyan niya ng, nisprayan niya yung sasakyan mo, pansa si Saradnis. Inispray. Hanggang ngayon may bakas pa nga eh. Nung tinanong ko, why did you paint? Why did you do that? Sabi ni Eli, because I have no paper eh. Kasalanan ng papel. Kaya ang naging papel ng sasakyan. Buti na lang nagawa ng parang ni Brother Taji, natanggal yung sa likod. Pero meron pa sa may beginning. So nagtaka sila na, itong batang lalaki na doon, chillax. Nagsusulat. Tapos, wala lang. Para bang walang nangyayaring panganib. So hindi nakatiis ang isang lalaki na sinabihan ng bata, oy, Iho, nasaan ang tatay mo? Hindi ba alam ng tatay mo, hindi ba alam ng nanay mo, ng magulang mo na mapapahamak na tayo? Tapos ikaw, chilas-chilas ka lang, pasulat-sulat ka lang. Tawagin mo yung tatay mo, tawagin mo yung nanay mo. Asikasuhin ka. Dahil baka pag bumagsak ito, una kang mamatay. Sabi ng bata, relax ka lang. Wala namang dahilan para matakot. Masyado naman kayong OA. Takot na takot kayo eh. Turbulence lang yan. Nagalit yung babae, uy, huwag mong nilalang lang itong sitwasyon natin. Dahil maaaring ito na maging katapusan ng ating buhay. Tawagin mo ang magulang mo, kakausapin namin. So halos pinalibutan na siya mga kapatid. Sabi ng bata, bakit naman ako matatakot? Eh ang piloto ng eroplano, walang iba yung tatay ko. Alam ng tatay ko na sakay ako eh. At alam ko na gagawin ng lahat ng tatay ko para hindi ako mapahamak. At kapag sinabi kong hindi ako mapahamak, kasama kayo nun. Kaya huwag kayong mag-alala. Gagawin ng tatay ko ang lahat para makarating tayo sa paroroonan natin. Sapagat alam ng tatay ko na sakay ako ng eroplano na ito. Amen. Hindi papayag ng tatay ko na mapahamak ako. Amen. Hindi papayag ang tatay ko na mamatay ako. Ganon din dapat kayo. Huwag kayong mag-alala. Magtiwala kayo sa tatay ko. Amen. Alam nyo, nakarating sila na kahit inuuga-uga na sila sa langit. Pero dahil magaling ang piloto, hindi dahil magaling ang piloto, hindi dahil mahusay ang piloto, ginawa lahat ng piloto na iligtas ang eroplano dahil hindi lamang dahil tungkulin niya yun, kundi alam ng piloto na kasama sa mga pasahero ay ang kanyang pinakamamahal na anak. Amen. Inisip ng piloto na kung madidisgrasya ang eroplano na ito, mapapahamak hindi lamang siya, kundi mapapahamak ang kanyang anak. Kaya pinagsikapan ng piloto na mailipad ng maayos hanggang makarating sila doon sa ligtas na airport mga kapatid. At doon ibinalita na ang eroplano ay ligtas na nakalapag. Tuwang-tuwa ang mga pasahero. Sabi ng mga pasahero, salamat sa Panginoon, ligtas kami. Yung isang lalaki na komisyon sa bata, nilapitan niya yung bata. Sabi niya, Iho, sorry kasi nawalan ako ng tiwala sa tatay mo. Sabi ng bata, sabi ko sa iyo eh, hindi papayag yung tatay ko na mapahamak ang eroplano kasi sakay ako. Amen. Gagawin ng lahat ng tatay ko na makaligtas tayo kasi alam ng tatay ko, kasama ako. Amen. Ganun ang buhay natin mga kapatid. Amen. Kung ating kukunin ang moral story ng storya na yun, hindi hahayaan ng Panginoon na tayo po ay mapahamak. Amen.
Hindi po papayag ang Panginoon, mga kapatid, na tayo po'y maghirap. Hindi po papayag ang Panginoong Yesus, mga kapatid, na tayo po'y maging talunan. Amen. Gagawa at gagawa ang Panginoon, mga kapatid, upang mapakita niya yung kanyang mga pangako, na yung kanyang mga pangako hindi nagbabago, hindi nagmamaling sa buhay natin, mga kapatid, na kung paano niya iningatan ang mga apostolis sa panahon na sila po, mga kapatid, ay naglalayag sa dagat ng Galilea. Niniligtas niya ang kanyang mga apostolis. Sa panahon natin, mga kapatid, hindi rin papayag ang Panginoong Yesus na tayo hindi maging matagumpay. Hindi po papayag ang Panginoon na tayo maging talunan. Hindi po papayag ang Panginoong Yesus na tayo po mabuhay na may kaguluhan. Gagawa ang Panginoon ng paraan upang maranasan natin ang kapayapaan, kaginhawaan, kapahingahan at katagumpayan. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos. He is our strength. Siya yung ating kalakasan, mga kapatid. May kasiguraduhan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya walang dahilan para tayo'y mangamba. Walang dahilan para tayo matakot. Katulad ng sinabi ng bata na iyon, may tiwala ako sa tatay ko. Hindi ako pababayaan ng tatay ko. Hindi papayag ang tatay ko na masira o mapahamak ang eroplano ito. Sapagkat alam ng tatay ko, kasama ako sa mga pasahero ito. Ganon din yung